bago to, bagong konsepto. And this motorcycle has a 398cc liquid-cooled engine, 4-valve, dual overhead cam, single cylinder, my dear friends, but the sound a while ago, you heard it, right? Kahit na naka-single, dual exit exhaust. Naka-Bosch fuel injected siya with the electronic throttle control, with assist slipper clutch, with 6-speed manual, and ang kanyang power kayang umabot ng 40 PS at 8,000 RPM, 37.5 Nm of torque, 6,500 RPM. And suggest po sa mga gustong magtanggal ng catalytic, ayan o, pwedeng palitan ng slip-on on this part, pwede mo rin tanggalin to mismo, itong catalytic niya. Let's see nga, oo, pwede siya matanggal kasi naka-attach siya dito. Fuel tank pang big bike, naka 13 liters po tayo. Fuel consumption, 28.5 km per liter or 3.5 liters per 100 km. Po, ang kanyang timbang, 179 kilograms. It's not that bad for a big bike like this. Alam niyo naman, full metal palagi si Triumph. And ang kanyang seat height, 835 mm. 5'6" tall ang inyong lingkod na vlogger. Ito po yung kanyang seat height reference. Komportable yung kanyang hawakan o yung kanyang handlebar. Ayan yung makukuha natin sa ating footrest. Yung tipong tamang-tama talaga sa paa. Hindi nahanapin ng paa mo kung saan tatapak. Ayun, tamang-tama talaga siya. Kanyang ground clearance, not specified, pero ang size 9 US and sa tingin ko lang pa siya na 7 or 8 inches. And the display, my dear friends, this is what we are getting. Tignan natin kung may button siya. Pag binindot mo to, Auto, Trip 1, Trip 2, km per liter, available po siya. Ang kanyang range din, I think this is the connectivity to your phone or something. Pwede mo rin i-off-road. And isa sa nagustuhan ko rin sa kanya is yung kanyang analog gauge on this part, pero meron pa rin siyang mga digital indicator on this part. Not that bad, to be quite honest, for a 400cc scrambler. And with the price I will mention later. Some lightings and indicators on this part, makikita mo lahat. Controls nicely done as well, my dear friends, or beautifully done, shall I say. Ang dami niyang controls for a 400cc, yun yung nagustuhan ko sa kanya. And pwede mong i-adjust yung settings mo dito. Hazard light, switch. Ganda eh. Although wala siyang adjustability sa kanyang lever, malambot naman and functional yung pagkakayari. Side mirror as well, my dear friends eh. Ang ganda, bilog, and ma-adjust mo siya na maayos. And knuckle guard, ganda ng pagkakagawa din. Lahat ng hinahanap pong maganda sa kanya, wala akong makitang mali so far pagdating sa looks. Ang kanyang seat, makapal din, and panalong-panalo yung upo dito. Divided siya, unlike the Speed 400, may branding dito, pero ayun, color brown tayo sa ating black, and hindi ka mabibitin dito if you are in a long ride. Pinagkaiba nila kay Trident, yung kanyang chain nakasituate sa kanan, si Trident kasi nakasituate dun sa may kaliwa. So, grab bar din, my dear friends. Ang ganda ng pagkakayari. Yung pangbigatin talaga siya. Isa din sa nagustuhan ko sa kanya is kahit na single lang siya, hindi siya double. Yung kanyang radiator, naka-portrait yung style, hindi po naka-landscape. So, maganda din yung pagkakagawa. May pagka-metallic yung kanyang styling if you're going to check it. And yung frame niya, by the way, my dear friends, yung napansin ko sa kanya, glossy on this point, on this part right here. Ayan, parang may pagkaano siya, speed triple siya kumbaga. And also on this part right here, yung gray niya maganda din yung pagkakayari. I love the branding on this part. My dear friends, ang kanyang headlight, may grill, yun yung pinagkaiba nila ng Speed, pero pareho lang silang naka full LED headlight. And nakita natin kanina yung kanyang itsura ng kanilang high beam, ganito yung makukuha. Ganda. This part right here, it's metal as well. Ang ganda ng pagkakagawa niya. Yung turn signals, ang ganda din ng pagkakagawa. Medyo may hazard. Pati yung brake light niya, ang ganda din ng pagkakayari. Ayan. By the way, nagustuhan ko rin itong part na to dito, my dear friends. So, yung may variation siya ng kulay. Bit gray on this part and matte black on this part. Tapos, ayan, separated siya na body ko. So, ganda lang ng pagkakayari. And this is the color black, by the way. The colorway of this one is truly aggressive, to be quite honest. And para sa akin, big fan talaga tayo ng black. So, pasadong-pasado talaga sa akin to. And may tank grip na siya. May branding ng Triumph yung kanyang fuel cap. Ang kanyang paint job, hindi pinagdamot. Katulad lang din ng mga ibang Triumph na masasabi mong mamahalin talaga. Yun naman, my dear friends, na big fan tayo ng Golden Fork.
hindi pinagdamot yun kay Triumph Scrambler X. Kanyang front fork 43mm with a 150mm suspension travel. And sa kanyang likuran, my dear friends, meron siyang gas monoshock with external reservoir with a preload adjustability, and may 150mm wheel travel din siya, my dear friends. So when it comes to the tires and wheels, my dear friends, ito yung pinagkaiba nila kay Speed 400. Si Scrambler X, meron siyang 19-inch wheel sa harapan na may size ng 190 po. Sa may likuran naman, naka 17-inch po tayo, 140/80. So kasing tabalan talaga siya nung pinalitan kong gulong kay XSR 155. Ang kanyang branding ay po Metzler Caro Street, my dear friends. When it comes to the disc brake, usually they're using the Brembo, but on this naka-vibrate po tayo. 320mm single po tayo sa harapan, 230mm single naman po tayo sa may likuran. Okay na okay to kung naka-budget ka, and isa sa nagustuhan ko kay Triumph kasi is yung kanyang presyo. Price to beat yung kanyang presyo, and ngayon lang tayo makakakita ng ganitong presyo kay Triumph kasi matagal na silang yung tipong pang luxury talaga yung kanilang pricing. Now when it comes to the pricing, 339,000 Philippine pesos po dito kay Triumph Lanang. I will link the description na lang yung number po ng mga salesman tulad ni Sir Lester. Ay, massive shoutout. Binigyan nga pala tayo ng Triumph cap at saka ayan. Anong tawag dito? Badge. Badge. Triumph badge. Susuotin natin kahit na naka-exercise tayo. O huwag magagalit kung magiging bias ako, pero pagdating sa itsura, ito na ata ang pinakamagandang Scrambler na 400cc na nakita ko. But at least dalawa lang naman yung Scrambler na nasa isip ko ngayon. It's the Husqvarna 401 at saka itong si Triumph. And mapapabilib ka kay Triumph talaga kasi pagdating kay Triumph, sila yung mga magagaling gumawa ng Scrambler.